Alright, good evening. Welcome back to Pilos for Mama Insight, aka Sagit Day 2! Anyway, lately, kaliwat kanan ang mga batiko sa mga Duterte na nasa panic mode daw ang kampo nila. Okay, lahat ng mga membro, including ang mga vloggers. Okay? Na-cross ko itong isang vlogger, itong si Banat Bay, kasi lahat naman ng vloggers, in order for me to have a better insight, iniikutan ko yan. At saka itong mga paborito kong vlogger. Okay? Yan. Okay? Itong si Banat Bay ay nakakatawa, biglang kumakambyo. Biglang pinupuri si Marcos. Ang dami mga nag-comment sa kanya na it's not gonna make sense. Bakit ka nagbago? Alam mo, identify ka na full-time haters ng mga Marcos. Isang taon mong binubisit ang mga Marcos. And then lately ay kumambyo ka na pagka daw maganda ay pinupuri, pag mali daw kinikriticize. It's not gonna make sense. You know, ang impression niya ng mga tao, ano ba to? Hypocrite o panic panic mode? Kung sasabihin mo sa mga tao yung pag mali ay kinikriticize ko, pag tama pinupuri, ay depende yun. Pagka ikaw ay identify na merong puon na pinagsisilbihan, it's not gonna make sense na magkiklaim ka na hindi ako bias. Ay, ang mga tao, alam ko ano yung mga regular yun na followers niya eh. Na bad trip sa kanya. Ang dami. Nakita ko dahil bigla siyang kakambyo ngayon, it's not gonna make sense. Mabuti pa itong si Maharlika, merong balls. Okay? Although itong si Maharlika ay alam naman natin na itong si Maharlika ay hindi nakaka-cash out, chiching. Kasi nag-invest si Maharlika nga naman eh. Tapos yung pahuli ay hindi siya pinansin. Nakaaway niya ngayon yung nagkaroon ng inggitan, ganyan, and then full-time na siya na binabakbakan niya ang mga Marcos, full-time. Katulad din ni Banat Bay. Pero itong si Maharlika, actually ay saludo ko sa kanya because she have a balls. She never back down. Oh, I don't know. Okay, hindi ko alam kung bakit si Banat Bay ay suddenly nag-change heart na gano'n. Parang anyway, so kayo mamili doon. So dalawa lang ang impression ng mga tao doon, either na napaka-hypocrite naman nito, okay? Or either panic mode, okay? So write down your comment kung ito ba hypocrite or panic mode. Full-time kang binubisit mo mga Marcos, isang taon, and then yung iba naman mga tao ina-amuse, and then suddenly, kakambyo ka ng ganun. Anyway, may nagsasabi na depende sa galing sa taas. Pag nag-panic mode daw sa lahat, hindi mo pa-panic mode lahat. Sayang naman, marami pa naman believe sa kanya. Anyway, tayo naman maliit na vlogger lang. Ang tao nga sa akin tamad na vlogger. Paminsan-minsan lang tayo nagbablog. Sigurado kung sakali mapapansin tayo, sasabihin, oops, gusto mo lang ginagamit mo ang pangalan ni Banat Bay para tumaas ang iyong ang iyong. I don't care about that. Kung itong mga ina-idol ko, ang inyong papanoorin, kahit itong isubscribe nyo, ay happy na ako. Okay, so once a week lang, once a month lang ako mag-vlog eh. So, hindi ko na-expect na tataas yung aking subscriber. So, happy na ako. Basta na-express ko lang ang sarili ko, although I'm in the mission na hanapin yung mga ulaga. Kaya tuwa akong kay Banat Bay. Anyway, lahat ng vlogger ay iniikutan ko yan. Okay? Para tumalas ang aking insight.
Anyway, ito nga pala, inire-refer ko to during yung Marcos government ay binigyan ng amnesty yung mga makakaliwa. Yun. Doon sa pinuri ni Kwan, ni Banat Bay. Kung ano man yun, ay parang, parang ang mga tao ay may, hindi na-shock, hindi makapaniwala. So, anyway, kasi alam mo si Banat Bay, napaka-successful siya. Masipag yun eh. Pati TikTok meron yun eh. And then mataas ang kanyang humors at maraming nanonood sa kanya. So, kaya madaling mapansin. Yun. Anyway, so like what I said, iniikutan lahat natin yung mga vlogger na yan. So, pinapanood natin yung mga Marcos supporter, lahat yan, yung mga DDS supporter, pinapanood natin yan. Pinapanood ko yung para maganda ang ating insight. Para pag may irregularity ay ma-deliver natin sa inyo. Alright, okay, meron akong mga list dito. Ito yung mga paborito kong vlogger na credible talaga ang mga credential nila. Can't get wrong with these people. Talagang ito ay hindi to yung bayaran na vlogger, itong mga to. Okay? Ito sigurado tayo dito. So, anyway, isa-isahin natin. Si Kapper C, patay na siya. Alam niyo naman si Kapper C Lapid, okay? Si Christian Esguera. Ano yan? Paborito natin yung, yung program niya. Lagi, hindi tayo sumasablay dyan. Si Toto Kausing ay, for senator yan. Okay? Yan ang magaling na, na abogado. Sa ngayon, engineer siya. Pero, abogado ulit yan pagkaisang araw. Anyway, meron pa si yung taga Bicol, si Attorney Recto. Yan. Okay, magandang magsalita yan. Etong parang si Bonifacio to eh. Si Waldi, si Waldi Carbal ba yun? Carbonel, there you go. Yeah. Yun ang at kung gusto niyo kung kayo fight na fight, ay itong station nito. Okay? Sino pa mga solid na mapapagkatiwalaan? Siyempre si Armandin Nocom. Yun. Pagka kay Armandin Nocom ka na nakinig, talagang kailangan fasten your seatbelt at meron kang popcorn. Yun ang word kay Armandin. Saka talagang dress to kill si Armandin. Dahil maganda nga naman yung kanyang credential eh. Talagang political analyst talaga si Armandin. Okay? So, yun ang mga iniikutan natin. Alright? So, subscribe kayo sa kanila, please. Okay? At yun para malaman nyo ang totoong issue. Okay? So, ito yung mga matitinong tao at saka mga maganda ho ang credential. Hindi ho to yung bayaran na vloggers. Na porke may poon, ay yun na lang. Yun na lang, right or wrong. Okay? Ito at talagang alam mo may mga bayaran eh. Kahit na mga bandido pagtatanggol, kahit na mga, di ba? Kahit na yung mga mga may mga kasalanan na sa batas na ay ipagtatanggol nila. Alright, wrap up natin to and then teka muna. Ano bang may offer sa inyo ni Pilosopong Mamay? Okay? Bakit sabi nila IBA daw ito? Okay? Kasi tamad na vlogger to, paminsan-minsan na ito nagbablog, pero kaya nga ibang po tayo ako. Kasi lahat ng mga vlogs pinapanood ko para maganda ang aking insight, okay? Kumbaga yung summary ay ibibigay ko na lang sa inyo. Kung napapansin niyo yung mga nakaraan ay medyo kaputol na subject lang para mabilis nyo, para update kayo sa mga nangyayari. Okay? So, yun, ibang po tayo si Pilosopong Mamay. Although, paminsan-minsan lang ay lalagyan natin ng quality ang ating ibinablog. Okay? So, ayoko nang ilabas yung mga vlog na paulit-ulit lang nasabi na ng ibang vlogger. So, naghahanap ako ng ibang bagay na sense naman, yung hindi nakakabobo.
Oo, so yun ang trade ni Pilosopong Mamay. Anyway, salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa. So, andito lang ako at pag may tiyempo ay magbabalag ulit tayo. Already then. Alright, I see you with my next vlog. Alright, peace out.